Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Anong pagkabuhay muli ng tao sa araw ng paghuhukom ay isa sa pinakamahalagang konsepto sa Islam. Ito ang panahon kung kailan bubuhayin ng Allah ang lahat ng nilalang upang sila ay husgahan base sa kanilang mga gawa sa mundo. Ito ay binabanggit sa maraming bahagi ng Quran at Hadith. Pagkabuhay muli sa Quran 1. Surah Az-Zumar 30-6-8. At ang tambuli ay hihipan, kaya't lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan ay mamamatay, maliban sa kung sino ang naisin ni Allah. Pagkatapos ay hihipan ito muli, at sila ay biglang tatayo, naghihintay. Paliwanag, sa talatang ito, inilarawan ang 2 beses na pag-ihip sa tambuli, trumpeta. Una, lahat ng buhay ay mamamatay. Sa ikalawang pag-ihip, bubuhayin silang muli upang humarap kay Allah. 2 Surah Al-Qiyamah 75 verse. Tinanong niya, kailan ang araw ng paghuhukom? Kapag ang paningin ay nawalan ng sigla, at ang buwan ay natakpan ng dilim, at ang araw at ang buwan ay pinagsama, sasabihin ng tao sa araw na yon, saan ako tatakbo? Paliwanag, ang mga talatang ito ay naglalarawan ng takot at kawalang pag-asa ng mga tao sa araw ng paghuhukom, kung kailan ang kalikasan ay magbabago ng labis. Ang papel ng mga anghel. Sa araw ng paghuhukom, ang mga anghel ay may iba't ibang tungkulin. Unin sa Israfil, ang anghel na hihihip sa tambuli. 2. Munkar at Nakir, ang mga anghel na nagtatanong sa libingan. 3. Raqib at Atid, ang mga anghel na nagtatala ng mabuti at masamang gawa. Rar, Malik, tagapagbantay ng impyerno. 5. Ridwan, tagapagbantay ng paraiso. Hadith tungkol sa pagkabuhay muli sa ating Sahih Al-Bukhari. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, ang mga tao ay titipunin sa araw ng paghuhukom na walang saplot, walang kasuotan at hindi tuli. Paliwanag, ang talatang ito ay nagpapakita ng kahubaran ng tao sa harap ng Allah bilang tanda ng kanilang pagkakapantay-pantay. Wala silang dala kundi ang kanilang mga gawa. Ikinil Sunan at Tirmidhi. Ang mga unang bahagi ng katawan ng tao na mabubuhay muli ay ang buto ng buntot, at mula roon ang buong katawan ay muling mabubuo. Paliwanag, ito ay nagpapakita ng detalye kung paano bubuhayin ng tao. Ang buto ng buntot ang nananatili bilang pinagmulan ng muling paglikha. 1. Mga senyalis ng araw ng paghuhukom. Mula sa Quran at Hadith, maraming maliliit at malalaking palatandaan na inihayag sa Islam tungkol sa paglapit ng huling araw. Maliit na palatandaan, as-sugra, pagkalat ng kasamaan, kasakiman at kawalan ng moralidad, pagkawala ng kaalaman sa relihiyon at pagkakaroon ng maraming ignorante, pagiging normal ng mga bawal tulad ng riba, interest at zina, pakikiapid, mga anak na nagiging maswail sa kanilang magulang, malaking palatandaan, al-kubra, paglabas ng Dajjal ang mapalinlang, pagbabalik ni Propeta Isa, Jesus, sumakanya ang kapayapaan, ang paglitaw ng Yajuj at Majuj, Gog at Magog, ang pagtaas ng araw mula sa kanluran, ang paglabas ng hayop mula sa lupa, Dabat al-Ard, bilang tanda ng paghuhukom, Surah Al-Zalzala, 9:1-8. Kapag ang lupa ay yayanigin ng matinding pagyanig at ilalabas nito ang laman nito, sasabihin ng tao, ano ang nangyari rito? Na sa araw na iyon, ang lupa ay magsasalita tungkol sa mga bagay na nangyari dito. Ayon sa utos ni Allah, paliwanag, ang talatang ito ay naglalarawan ng mga kahindik-hindik na pangyayari sa araw ng paghuhukom. 2. Ang timbangan, al-mizan. Sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng gawa ng tao ay ihaharap at titimbangin sa timbangan. Surah Al-Qari'ah 11:11. Ang sinumang may mabigat na timbang ng mabubuting gawa ay mapupunta sa kasiyahan, paraiso. Ngunit ang sinumang ang timbang ng kanyang masamang gawa ay magaan, ang kanyang tirahan ay al-hawiyah, impyerno. Paliwanag, ang timbang ng mabuting gawa ay magsisiguro ng kaligtasan, habang ang masamang gawa ay maghahatid sa kaparusahan. Hadith. 2 magaan sa dila ngunit mabigat sa timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil adhim. Purihin si Allah at luwalhatin siya. Sahih Al-Bukhari. Paliwanag, ang simpleng paggunita kay Allah ay maaaring magdala ng mabigat na gantimpala sa timbangan. 3. Ang sirat, tulay sa itaas ng impyerno. Ang sirat ay isang makitid na tulay na dadaanan ng lahat ng tao. Ang mga matuwid ay mabilis na makakatawid, ngunit yung mga makasalanan ay maaaring mahulog sa impyerno. Hadith. Itong tulay na ito ay mas manipis pa sa isang buhok at mas matalim pa sa espada. May Sahih Muslim. Paliwanag, ang mga mananampalataya na may mabubuting gawa ay makakatawid ng ligtas dahil sa kanilang pananampalataya at gawa. Author, ang aklat ng gawa, kitab. Sa araw ng paghuhukom, ibibigay ang tala ng gawa sa bawat tao. Sa kanang kamay, simbolo ng kaligtasan at biyaya. Sa kaliwang kamay,
simbolo ng kaparusahan. Surah Al-Inshiqaq 84:12. Ang sino man na tumanggap ng kanyang aklat sa kanyang kanang kamay, siya ay haharapin ng isang madaling pagsusulit. Ngunit ang sino mang tumanggap nito sa kanyang likod, siya ay magdurusa sa naglalagablab na apoy. Faith, ang intercession, shafa'ah ni Propeta Muhammad. Ang Propeta Muhammad ay bibigyan ng karapatang mamagitan para sa kanyang ummah upang sila ay iligtas mula sa kaparusahan. Hadith, ako ang magiging unang mamamagitan sa araw ng paghuhukom at ang pinakamalaking shafa'ah ay ipagkakaloob sa akin. Sahih al-Bukhari. Paliwanag, ang pagmamahal at pagsunod kay Propeta Muhammad ay magdadala ng biyaya sa araw na iyon. Malaking palatandaan, Al-Kubra. Cert 6, ang pagkawasak ng Kaaba. Ang Kaaba ay mawawasak ng isang taong mula sa Abyssinia, Ethiopia bilang tanda na natapos na ang layunin nito. 7, ang apoy mula sa Yemen. Ang apoy na magdadala sa mga tao sa lugar ng kanilang pagtitipon, masyar, or children pag-ihip ng tambuli. Ang tambuli ay hihipan ni Israfil na magsisimula ng pagkawasak at pagbuhay muli ng lahat ng nilalang. 2, ang pagtitipon, Al-Hashr. Sa araw ng paghuhukom, lahat ng tao mula kay Propeta Adam hanggang sa huling tao ay titipunin sa isang malawak na kapatagan. Quran, sa araw na iyon titipunin namin sila ng walang pagkukulang. Surah Al-Kahf 84. Hadith, ang Propeta Muhammad ay nagsabi, sa araw ng paghuhukom ang araw ay bababa ng napakalapit at ang mga tao ay malulubog sa kanilang pawis ayon sa kanilang mga gawa. Sahih Muslim. Paliwanag, ang pawis ng tao ay simbolo ng antas ng kanilang paghihirap at pagsisisi. Ang mga makasalanan ay matatakot habang ang mga matuwid ay mananatiling ligtas sa ilalim ng lilim ni Allah. Sriw, ang timbangan, Al-Mizan. Ang mabubuting gawa at masasamang gawa ng bawat tao ay titimbangin upang ipakita ang katarungan ni Allah. Quran, at maglalagay kami ng makatarungang mga timbangan sa araw ng paghuhukom, kaya't walang kaluluwa ang pagkakaitan, kahit na ito ay kasing bigat ng butil ng mustasa. Surah Al-Anbiya 27. Paliwanag, ang pinakamaliit na gawa, mabuti man o masama, ay magkakaroon ng timbang. Kaya mahalaga ang intensyon, niya, at kabutihan sa lahat ng gawain. Kiyar, ang aklat ng mga gawa, Kitab Al-A'mal. Ang bawat tao ay tatanggap ng kanilang aklat ng mga gawa. Sa kanang kamay, simbolo ng kaligtasan at gantimpala. Sa kaliwang kamay, simbolo ng kapahamakan at parusa. Quran, at tungkol sa kanya na tatanggap ng kanyang aklat sa kanang kamay, sasabihin niya, halika basahin ang aking aklat. Ngunit siya na bibigyan ng aklat mula sa likod ng kanyang likuran ay maghihinagpis. Surah Al-Haqqah 19:25. Paliwanag, ang pagbasa ng aklat ng mga gawa ay magpapakita ng buong tala ng buhay ng isang tao. Magiging malinaw kung ang kanyang buhay ay tagumpay o kabiguan. Mayop ang tulay ng sirat. Ang sirat ay isang makitid na tulay na nakaarko sa ibabaw ng impyerno, Jahannam. Lahat ay dadaan dito at gawa ng tao. Ang mga matuwid ay mabilis na makakatawid habang ang makasalanan ay mahuhulog sa Jahannam. Sa isang paraiso at impyerno, Jahannam. Ang huling hantungan ng tao ay alinman sa Jana o Jahannam. Jana, paraiso. Ang gantimpala para sa mga sumunod kay Allah, inilarawan. Ito bilang tahanan ng walang hanggang kapayapaan at kasiyahan. Surah Al-Waqiah 52-38. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. Jazakallahu khairan for watching. It's me, Legendary. Wassalam.